views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. The Aarangkadang magsasaka, usapang RCEF na. Modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Isang magandang araw at ani po sa ating mga tagapakinig at sa mga nakatutok ngayon sa ating live via Radio Agri 90.1 FM Facebook page. Ayan. Welcome po sa Usapang RCEF. Ako po si Gian. At ako naman po si Pia. Kami po inyong makakasama at makakakwentuhan sa bagong episode po ng Usapang RCEF. Ayan. Bago po tayo mag-umpisa ay babatiin po muna namin ang aming mga butihing direktor. Umpisan po natin sa aming Director 4, Sir Dionisio G. Alvendia. Director 3, Sir Joel V. Dator. Sa aming ACD Chief at Interim Director for Extension Support, Education and Training Services, Sir Elijah Z. Davalos, sa Acting Chief po ng Coconut Trust Fund Facility Management and Operation Division, Sir Bartolome S. Tesorero Jr., at sa LSD Chief po and Interim Director for Research and Development, Sir Nelson C. Santiago. Ayan, binabati rin po namin ang aming mga section head sa STIPS at sa STEEDS na si Sir Jet Molek Subaba at si Ma'am Bes G.S. Magararu. At syempre isang mainit na pagbati rin po sa lahat ng mga empleyadong naririto at nakikinig, sa mga naka-fieldwork, sa ating mga magigiting na security guards at sa ating mga drivers na kasalukuyan pong nasa travel. Naway lagi po kayo manatiling ligtas sa inyong mga biyahe. Ayan. Sa Usapang RCEF po ay tampok ang mas pinagyamang talakayan tungkol sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec. Mula sa layunin ng programa, requirements upang maging benepisyaryo, mga teknolohiyang ipinapamahagi, benepisyo para sa magsasaka, at kung paano po ito nakakatulong sa pagpapabuti ng produktibidad at pagiging competitive ng sektor ng agrikultura sa ating bansa. So, nung huling episode po natin ay tinalakay natin ang factors affecting rice grain quality. Kasama po natin si Engineer Ryan J. H1. Engineer 1 mula po sa Technical Property Inspection Unit or TPI ng ating ahensya dito po sa PhilMec. Kaya kung na-miss po ninyo ang previous episode natin ay maaari nyo po itong balikan at panoorin sa YouTube channel ng Radyo Agri 90.1 FM PhilMec. Ayan, tama ka dyan, Ate Pia. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating programa, ay narito po muna ang mga impormasyon at aktibidad tungkol sa RCEF Mechanization. Panoorin at pakinggan po natin ang Balitang RCEF. BMC workshop para sa mga benepisyaryo ng RPS sa Isabela, idinaos. Pinangunahan ng EDD ang Business Model Canvas Orientation at Workshop on Enterprise Assessment and Improvement Planning noong ika-8 hanggang ika-11 ng Hunyo para sa mga benepisyaryo ng RPS sa Malig, Nagilian, Kawayan City at Luna, Isabela upang mapalakas ang kanilang kakayahang pangnegosyo at pamamahala at matiyak ang mahusay at napapanatiling operasyon ng RPS. PhilMec patuloy ang monitoring at coordination activities. Nagsagawa ang PhilMec ng meeting at monitoring sa mga benepisyaryong FCA sa Nueva Ecija, Capiz at Cagayan noong ika-15 hanggang ika-17 ng Hunyo upang matiyak ang maayos na pamamahala at operasyon ng mga ipinagkaloob na makinarya at nagsagawa rin ng monitoring sa RCEF machinery sa Leyte at Bohol noong ika-17 hanggang ika-18 ng Hunyo na nagpatunay sa maayos na kondisyon ng mga ito. Samantala, nagkaroon din ng coordination meeting kasama ang Office of the Provincial Agriculturist ng Kalinga sa Tabuk City noong ika-15 ng Hunyo para sa aplikasyon ng lalawigan para sa RPS. Technical verification at inspection sa Cagayan at Isabela isinasagawa.
Mula ika-15 hanggang ika-19 ng Hunyo, nagsagawa ang PhilMec ng serye ng technical verification at inspection sa mga naideliver na materyales para sa Drying System 1 na nakalaan para sa 13 benepisyaryo ng RCEP Mechanization Program sa mga lalawigan ng Cagayan at Isabela. Ito ay upang matiyak na sumusunod ang mga ito sa itinakdang plano, technical specifications at construction standards bago isagawa ang instalasyon sa mga pasilidad. Information drive sa Northern Samar, tinalakay ang agri-programs. Matagumpay na isinagawa ang information drive sa mga bayan ng Lawang, Pambuhan, San Roque, Mondragon, Catarman at Bubon sa Northern Samar noong ika-16 hanggang ika-18 ng Hunyo na dinaluhan ng mahigit 43 FCA members at LGU representatives upang maibahagi ang mga programa at update sa sektor ng agrikultura at mapalakas ang ugnayan ng mga stakeholders sa lalawigan. PhilMec dumalo sa joint meeting para sa kooperatiba sa Nueva Ecija. Dumalo ang PhilMec sa joint meeting kasama ang Nueva Ecija Provincial Cooperative and Development Council at Liga ng mga Cooperative Development Officers sa Pilipinas noong ika-16 ng Hunyo upang talakayin ang mga programa nito at palakasin ang pakikipagtulungan ng mga kooperatiba, LGUs at mga ahensya ng pamahalaan para sa kapakanan ng mga magsasaka sa Nueva Ecija. Modernisasyon ng rice industry, pinalakas ng bagong RPS-1. Isinagawa ang inauguration at turnover ceremony ng RPS-1 sa Dato Paglas, Maguindanao del Sur noong ika-16 ng Hunyo at sa Imlang, Cotabato noong ika-17 ng Hunyo na nagkakahalaga ng 17.4 million at 18.7 million. Binubuo ito ng rice mill na may 1.5 tons milling capacity per hour at dalawang recirculating dryer na may 6 tons drying capacity per batch. Paggamit ng mga makinarya sa pagtatanim ng palay, ibinida sa Palay Sikatan. Ipinamalas ng PhilMec ang paggamit ng makabagong makinarya sa pagtatanim ng palay sa Palay Sikatan noong ika-18 ng Hunyo sa San Miguel, Bohol, kung saan ipinakita ang wastong paggamit ng walk-behind transplanter at rice precision seeder sa demonstration site sa San Babue Irrigators Association Incorporated sa Barangay Santo Niño upang itaguyod ang mekanisadong pagtatanim na nakatutulong sa pagtaas ng produksyon at pagbawas ng labor requirements. At yan po ang mga impormasyong hatid sa atin ng balita.gov.ph. I-like at i-follow din po natin ang official social media accounts ng Radio Agri 90.1 FM. Ayan. So, ngayong bagong episode po ay makakasama po natin si Sir Donald V. Mateo, ang Senior Science Research Specialist mula po sa Agricultural Mechanization Division or AMD ng ating ahensya dito po sa PhilMec. Tatalakayin po natin ang moisture content determination. Ayan. Magandang araw po, Sir Donald. Magandang umaga, Pia at Gian. At sa lahat po ng mga nakikinig sa ating Radyo Agri, magandang umaga po sa lahat. Ayan, sir. Baka may gusto po kayong batiin o i-shout out. Naihanda mo ba, sir, yung listahan mo dyan? Listahan, siguro ano na lang para hindi magtampo yung hindi ko mababanggit. Ano? Yung mga kaibigan natin na nakikinig ngayon, kaibigan sa ACD, baka magtampo pa sila, magpalit sila ng apelyido. At yung mga nakikinig sa mga sasakyan ngayon, mga nakabiyahe, ingat po kayo sa biyahe. At siyempre yung wife ko, hindi man siya, baka may magbalita na ako yung nagsalita. Para malaman niya naman na pang radyo din pala ako. Yun. Magandang umaga po sa lahat. Ayan. Ayan, para po umpisahan ang ating talakayan. Para po sa mga hindi nakakaalam, Sir Donald, maaari nyo po bang ibahagi sa ating mga listeners po at viewers kung ano nga po ba ang moisture content determination at bakit po ito mahalaga sa paggamit po ng mga teknolohiyang pang post-harvest po ng PhilMec? Okay, Gian, tulad ng nabanggit mo, yung kahalagahan ng moisture content determination. Iba kasi yung determination, iba pa yung moisture content.
puntahan muna natin yung moisture content. Pagka po tayo kasi nag-harvest na ng palay, mayroong tubig yung ating palay. O, yung tinatawag nga natin na moisture content, yung lamang tubig ng ating butil. Ano ang epekto ng lamang tubig na ito? Kasi pagka po nag-harvest tayo, usually mataas yung moisture content. Gaano siya kataas? Pagka ang moisture level ay lumampas ng 14%, pataas na yon hanggang 24, 28. Pagka yung freshly harvest, nasa 24 above. So, bakit natin kailangang malaman yung moisture level? Kasi po, pagka tayo ay halimbawa na-harvest na, pagka yung ating palay ay hindi natin tinuyo, mag-i-start na ang deterioration yan. Maaring fermentation na yan, ang magsimula ang fermentation because of the level ng moisture. Kaya dapat nating malaman paano natin ipaprocess yung ating ani depende sa moisture. Kailangan na natin ngayon ang tinatawag na moisture content determination. So, determination, malaman natin yung level. Hindi na alam. Para alam din natin yung approach na gagamitin natin. Kasi may mga pagkakataon tulad ng dry season harvest, mababa na ang moisture. Mas mababa na sa karaniwang moisture pagka tag-ulan. Pag tag-ulan, above 24. Pagka yung harvest ng dry season, as low as 20 mayroon. 20%. Pinag-usapan natin itong level na ito para yung susunod na action natin, alam natin yung gagawin natin. Yung basang-basang palay tulad ng nabanggit ko kanina, kailangan nating tuyuin kaagad. Yun namang 20% na moisture level na dry season harvest, hindi yan nangangailangan ng immediate drying. In fact, pagka dry season harvest, pwedeng i-high mo lang yung harvest sa isang lugar na maski hindi siya masyadong naaarawan. Huwag lang umuulan. Siyempre, of course, dry season harvest, hindi naman talaga natin ina-expect na umulan, ano? But, ang ibig nating sabihin dito, may immediate concern ang drying ng 24% moisture. Yung 24 and above. Or, kasi kailangan nga nating ma-arrest o mapigilan yung pagkasira ng ating palay. Anong pagkasira? Yan yung tinatawag natin na quality deterioration. Kasi hindi naman masarap yung kanin na fermented yung ibang butil, di ba? Ano yung sinasabi natin na fermented? Usually yan, pagka may nakita kayo na nagyelo, that's sign of fermented na yung rice. Pagka yung kayo nagsasaing, ibig sabihin, na-subject yung ating palay sa delay ng drying. Kaya dapat nating alamin yung moisture content ng ating palay. So talagang mahalaga, sir, na kumbaga ma-determine natin yung mga moisture content ng ating yung palay. moisture content. So sir, paano naman sir ginagamit yung moisture meter sa wastong pagsukat po ng moisture content ng palay bago ito patuyuin or i-imbak na po? Ayan. Moisture meter. Nabanggit mo yung moisture meter, Bago tayo pumunta doon sa issue ng moisture meter, kasi gadget na ito gadget. Madali lang gamitin ito. Ang mahalaga, dapat muna nating malaman paano yung mga pamamaraan ng pagkuha ng moisture. Dito sa ating opisina kasi nasa under research nga tayo, kaya dapat alam natin, ma-establish natin paano yung ginawa doon sa ating moisture meter. Paano yung naging basis ng mga gadget na ito. Sa pag-determine kasi o sa pag-alam kasi ng moisture, may mga pamamaraan na tinatawag dyan. Una, yung primary method. Ano ba itong primary method? Usually ito yung oven dry method. Ano ba yung oven dry method? Certain
volume ng grain o ng palay, ilalagay sa isang crucible o yung isang lalagyan na ipapasok siya sa oven. May temperature na requirement naman yung ating oven. For that particular sample, merong temperature nakaset at merong time para kunin yung pagbaba ng timbang. May initial na timbang kasi yung ating palay, yung freshly harvested na yan. May initial na timbang yan. Let's say 100 grams. Ilalagay sa oven. Ibig sabihin na pag inilagay sa oven, yung oven ay nasa tamang temperature na. Hindi naman pwede yung magi-start pa lang na uminit. Papunta sa ilalagay. Wrong yon. Nasa tamang temperature na, tapos ilalagay yung samples at certain period. Merong pwedeng ang readout natin or yung readout, ibig sabihin yung pagkuha natin ng timbang, pwede naman kasing every 30 minutes or every 1 hour. No? So may standard yon. Kukunin siya, ilalabas yung sample, yung lalagyan ng sample, tapos ilalagay doon sa isang equipment pa na hindi magkakaroon ng moisture migration from outside to inside. Ibig sabihin yung moisture ng surroundings hindi makaka-affect doon sa ating sample or yung sample natin naman ay Hindi makaka-affect. madadry pa lalo. Hindi ganon. So, kukunin yung timbang tapos ibabalik uli siya doon sa ating oven. So, ganon. Uulit-ulitin yung mga samples na yon. Ipa-plot yon para makita yung level ng pagbaba ng moisture at certain period. Hanggang sa ma-reach yung pinaka magandang moisture for processing, which is 14%. Ang kahalagahan kung bakit natin kailangang alamin yan, para tama yung moisture level pagka sinubject na natin yung ating palay sa iba-ibang proseso. Particularly sa milling. So, yun ang ibig sabihin. During drying, mo-monitor natin ang moisture. So, yun. Hindi naman na primary ang gagamitin natin, yung reading. Hindi na primary moisture content determination. Gagamit na tayo ng gadget. Ito na yung mga secondary. Ito na yung tinatawag natin na moisture meter. So, iba-ibang klase ang moisture meter. Dito sa atin sa Filmec, may na-design dito yung capacitance type na moisture meter. Ano yung capacitance type? Mamaya i-discuss din natin ng kaunti para maintindihan din ng ating mga viewers and listeners. Yan. Yung secondary, sabi ko nga, ito yung mga iba-ibang klase ng moisture meter na. May resistance type, may capacitance type. Ayun, mga ganong moisture meter. Ayan, nabanggit niyo po sir yung moisture meter. Pero sir, what if po walang moisture meter or ganong technology na pangsukat yung mga farmers natin o para po masukat yung MC nila? Ano po yung ibang paraan ng pagsusukat? Tsaka ano po yung posibleng epekto po ng maling moisture content reading sa kalidad po ng palay at bigas? Napakagandang tanong kasi usually ito yung kalakaran. Sabihin na natin kalakaran sa part ng ating mga ka-agree na mga nagpo-proseso ng ating palay, Kung walang equipment, maski yung secondary, yung pinag-uusapan natin dito ngayon, yung secondary way of getting the moisture, itong mga gadgets na to, napakahirap. Unang-una kasi, hindi natin makikita yung value. Ano yung value na to? Yung sinabi ko nga, kung below 18 na siya or below 20, ano yung level na yon? Kasi sa kalakaran ng pagtutuyo or yung pamimili, yung karamihan sa traders natin hindi rin gumagamit ng moisture meter. No? Opo. Ang nakakalungkot lang, bibili sila dry, skin dry, wet. Meron pang high skin dry na sinasabi sila. So, pag wet, usually above above 18 wet, sasabihin nila.
So doon tayo dapat maging sensitive ngayon. Ano ba yung mga pamamaraan paano natin malalaman na tama na yung pagkakatuyo? Kung walang gadget, hindi natin malalaman talaga kung tuyo na siya or basa pa. Pero yung usual na practice, sabi nung mga nagtutuyo talaga, pag makalaskas na yung palay, ibig sabihin, iba na yung tunog. Pagka basa kasi yung palay, hindi siya masyadong maingay pagka nahahalo. Pero pagka yung maingay na, pag hinahalo, tuyo na yan. Ang problema lang, ano yung level ng moisture? Ano naman ang effect? Kasi hindi natin alam yung level. That's the problem now. Kasi ito yung effect. Pagka ang palay ay wala pang 14% moisture, no? Ibig sabihin mataas pa siya, 15, 16, 17. Yung 15, hindi natin masyadong makikita outright dun sa output ng mill. Pero pag mataas pa yung moisture, hindi pwedeng i-mill. Kasi una, dahil matubig pa or mataas pa ang moisture, yung mga component ng rice mill, particularly yung whitening process at saka yung polishing process, magkakaproblema doon. Dahil malambot yun, mas maraming gagasgasin yung mga components. Kaya yung palay natin, baka durog na siya. Ganon. Yun namang component na yung polisher naman, baka mabarahan na yung kanyang mga surface, yung polishing surface. Kasi iba-iba yung type niyan merong emery stone yung ginagamit ng mill, merong yung metal lang, tsaka yung gasgasan ng mga between grains. So pagka mataas ang moisture, hindi natin ma-achieve yung optimum milling recovery natin. Pag mababa naman ang moisture, below 14, napakalaking problema din nun. Dahil mataas na yung, dahil mababa na yung moisture, na alam nyo naman yung ating palay, napakaliit niya, napaka-slender nung kanyang size. Ano siya, pahaba. So, prone na siya sa breakage. Pagka na-subject na siya dun sa different actions inside the rice mill, baka ang output natin durog na. Or yung ating head rice recovery. Ibig sabihin yung porsyento ng buo na grain, napakababa na. Saan napunta yung iba? Baka nadagdagan yung ating bran. Or nadagdagan yung ating binlid na tinatawag. Yan ay hindi yan na iluluto para kainin ng tao. So, lalaki yung losses natin. So, dalawang pagka hindi tama, parehong lalaki yung losses natin sa rice milling. Yun ang kahalagahan ng tamang moisture pagka tayo ay nag-process or nag-mill. Kaya napaka-importante po talaga na malaman natin yung moisture content ng palay bago natin ito isalang sa drying. Sir, dahil nabanggit niyo yun, sir, no? Ano naman, sir, yung kahalagahan, syempre, sukatin yung moisture content bago ito gamitin sa mechanical dryer po? Usually, when we dry ang ating mga palay, alam natin yung initial moisture. Hindi natin kinukuha. Hindi tayo masyadong interested sa initial moisture. Bakit? Kasi basa siya. Ang ating objective is maibaba yung moisture niya down to level na ready for storage or ready for milling. Again, balikan ko yung anong kahalagahan ng moisture content. Yung initial moisture content. Ang kahalagahan niyan, usually, dun lang sa, kukumputin natin kasi yung difference between basang-basa siya ngayon, ibebenta ko na siya, or patutuyuin ko siya, magkano yung difference. Yun, dun natin pwedeng tingnan yon. So, dun natin pwedeng gamitin yung moisture meter. Halimbawa, yung ating moisture level ay 20% MC. Yung dry season harvest, halimbawa. Ang problema lang,
yung mga traders natin, hindi naman nila binavaluehan yung level ng moisture accordingly. Ibig sabihin, pagka 14%, halimbawa 20 pesos, yung 15%, below 20 na yon. Hindi ganon. Ang ginagawa nila, skin dry, kung 20 pesos yung dry, yung skin dry ay 19. Wala nung every 5 centavo ang graduation or every 10 centavo. Hindi ganon. Yun ang problema. Kaya ang importante lang talaga, meron tayong moisture meter para alam natin yung final moisture natin. Tsaka yung para malaman din natin kung magkano ibibenta or magkano bibilin ng traders. Usually, yun yung aim kung bakit tayo gagamit ng moisture meter. Kaya nga, tulad ng sinabi ko, hindi naman nila babalyuhan. Halimbawa, skin dry. Usually, pagka tinatawag nating skin dry, 18% moisture yan. Critical moisture. Ito yung pwedeng i-store pa siya, maximum of 2 weeks. Pero kailangan i-dry mo rin siya later, further drying or yung final drying. So, ganun yun. Ang mahalaga ang moisture meter. Kaya lang, pagka dun sa trader's side, hindi sila particular dun sa moisture level. Nagbe-base. Sana kung ganun, para alam lang nila ilang porsyento pa yung kailangan kung i-dry siya, ito yung cost naman. Hindi masyadong malaki yung discrepancy. Sabi nga nila, ito, high skin dry. Ano yung high? Skin dry. Hindi ang hirap ng trading. Hindi siya commensurate doon sa level ng moisture. Pero tayo, dahil we introduce different RCEF machineries, kailangan tayong merong moisture meter na ibibigay din doon sa ating recipient. Ang ating mga dryers na ipinamimigay ay merong built-in tabletop or tabletop na moisture meter. Ang kahalagahan naman nito, halimbawa may magbebenta ng tuyo doon sa mga co-op, meron ready na, hindi ilalagay pa sa dryer para makuha nung moisture meter na nasa dryer, yung moisture level. So, ganun yun. At least, itong ating RCEF program na pinamimigay nating mga machineries, may kasama rin moisture meter pagdating sa namimigay na tayo ng dryer. Parang built-in na siya, sir. Isang built-in at saka isang Nakaseparate. detached. Oo. Ayan. Kasi baka mamili yung co-op doon sa ibang lugar, may dala-dala silang moisture meter. Pwedeng ganun. Maganda. Ayan, mga Karadyo Agri, sana po ay nakapag-take down notes kayo sa mga i-discuss po ni Sir Donald. At naway makatulong po ang mga impormasyong ito sa inyong mga co-op o sa inyo pong pagsasaka. Ayan. Huwag po muna kayong aalis mga Karadyo Agri at magbabalik pa po ang usapang RCEP. Siyempre, kasama pa rin po si Sir Donald B. Mateo. Ayan, so atin po munang panoorin ang boses ng magsasaka. Po si Lamberto Espiritu, Pangulo ng Balmapina IA, na nasasakupan ng Balangkare, Pinyahan, Manarog. Kami po ay nakatanggap ng machinery, 4-wheel tractor at saka combine harvester. At malaking benefit po sa aming pagsasaka ay ang 4-wheel tractor na nakakatipid po kami ng 500 kada hektarya dahil sa mabilis na pagbubungkal ng lupa, mas napabilis din po ang aming pag-ani sa pamamagitan po nitong combine harvester. Naihahabol po namin pagdating ng bagyo, bago dumating ang bagyo, na papadali po namin anihin yung aming palay. Sa mga pyesa ay agad naman naming tinatawag kay supplier. At agad naman nila itong tinutugunan. Sana po patuloy ang pamimigay ng machinery sa RCEP. Salamat, RCEP!
yan po ang ating mga beneficiaries na nakatanggap ng mga makinarya mula sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Naway makatulong po ang mga makinaryang ito upang tumaas ang inyong ani at kita. Ayan. Para po sa pagpapatuloy ng ating talakayan, ayan. Sir Donald, paano naman po nakakatulong ang tamang moisture content determination po sa pagpapababa ng post-harvest losses gamit ang mga teknolohiya ng PhilMec? Okay, Gian. Paano makakatulong sa pagpapababa? Ang kung mapapansin nyo, no, lahat ng ating pinag-uusapan pagdating ng pamimigay ng makinarya, mga pa-training natin, tungo sa pagbawas ng losses. Yun kasi yung pinaka-essence ng ating trabaho. Ngayon, napakaliit nitong moisture meter, kung titingnan natin. Pero napakahalaga nito kasi nabanggit ko na kanina kung dun sa pakikinig ng ating mga kaibigang nakikinig sa radyo or nanonood ngayon, nabanggit ko na kanina, uulitin ko lang uli ngayon. Yung moisture content level ng ating palay, pagka mataas, kailangan tuyuin agad. Kasi automatic na over a period, tumataas yung quality loss natin pagka hindi natin natutuyo. In fact, pati quantity, madadagdagan Kasi yung kuminsan, pagka sumobra na ng dun sa time na dapat ituyo siya, yung mga hindi na natin ma-save, yun na yung losses natin. Kaya relatively, pagka nag-harvest tayo, kailangan nating ituyo. During the course of drying, dito rin natin dapat i-monitor. Kaya kailangan may monitoring pa rin ng moisture. Kasi nga, pagka natuyo siya ng sobra, sinong talo? So, yung nagtutuyo ang talo. Pero dahil siya, alam na niya, kasi may proseso na siya, meron na siyang dryer, alam niya na at this level, kasi may moisture monitor. Kaya dun sa mga walang moisture meter, may mga pamamaraan naman na may mga ways how to get one. Ibig sabihin, kung kaya naman nilang bumili, may mabibili naman po. Ngayon, yung mga irrigators association or farmers cooperatives and associations, request ang katapat. Ibig sabihin, kailangan nyo talaga ng moisture meter. Pwede po kayong mag-request sa ating mga DA offices at ifo-forward naman po ng ating mga LGUs kung saan kayo nag-request sa mga tamang ahensya. O, ganun po yun. Ngayon, dahil ito ay napakaliit lang naman yung cost nito ay hindi ganun kasing mahal ng mga dryers, kaya naman bumili ng ating mga co-ops at ipamahagi doon sa mga members nila. Ibig sabihin na ipamahagi, ipagamit doon sa mga members nila. Kung malalayong masyado, ganun lang naman siguro, kailangan lang nating ipakita sa kanila yung importansya ng paggamit or yung importansya na mayroon tayong moisture meter at hand. Para alam natin agad, overdried na siya, hindi dapat overdried ang ating produkto. Or under pa siya. Ibig sabihin, kailangan pang ituyo. Ganun yun. Sir, ano po yung kahalagahan naman ng regular na pag-calibrate at wastong paggamit ng moisture meter upang matiyak yung tamang moisture content measurement po? Okay. Pag-calibrate at wastong paggamit. Una, puntahan muna natin yung wastong paggamit. Para yung pagka-calibrate, hindi mabilis. Ibig sabihin, hindi madalas. Kung tama ang paggamit natin, ano yung tamang paggamit? Yung moisture meter po natin, kailangan po hindi naman yan nababagsak.
Handle it with care. Isa pa, kung battery operated siya, pagka yung time na hindi na natin ginagamit, tanggalin lang natin ang battery. Bakit? Yung battery po kasi sa katagalan nagko-corrode o yung nagkakaroon ng nasisira, damage. Pag ang battery po nakakabit sa ating gadget at anong tawag dito, yung battery ay nag-start na magbasa-basa, magko-corrode na yung terminals. Pag nag-corrode ang terminals, baka pumasok pa yun sa ibang components. Hindi na natin magagamit. So, ibig sabihin po, every now and then, when you use the moisture meter, linisin po natin, tanggalin ang battery. That's part of your, dapat, parang ano yan maintenance. Pag mine-maintain natin na maayos yung ating moisture meter, yung repair, matagal bago natin ipa-repair. Ganon din yung pagka-calibrate. Yung calibration po, yung isang moisture meter po kasi natin merong built-in na jingle. Pag yung jingle natapos, uulitin mo lang i-on, tapos ipe-press ang measure, may lalabas doon na kailangan mo siyang i-calibrate. Dapat i-calibrate na yon. Meaning, yung isang design po natin ng moisture meter, hindi mo siya magagamit kung hindi siya calibrated. So, yun ang ganda nun. Merong magpapaalala sa iyo, kailangan pala dapat ito i-calibrate na kasi hindi natin magagamit. Lalabas at lalabas lang yung recalibration is needed. Doon sa isa naman, may ang kaibahan balik lang tayo doon sa doon sa resistance type at saka capacitance type. Yung resistance type na moisture meter, kailangan doon ng temperature, anong term dito? Compensator. Ibig sabihin kasi pag mataas ang temperature, nag-iiba yung reading. Hindi yung true reading. Kaya dapat merong design yun na merong compensator, temperature compensator. So yung mga model na yun ang kaibahan ng resistance type. Kaya hindi tayo nagdi-design ng resistance type. Ang sa atin yung capacitance type. So yun, pagdating naman doon sa tamang sabi ko kanina, dapat i-maintain natin. Maintenance, Para yung calibration, hindi basta-basta na, kailangan i-calibrate para siya. Everyday ba kailangan i-calibrate? Hindi dapat ganoon. So, ang kahalagahan ng calibration naman is, mapanatili na tama yung ibibigay sa atin ng moisture meter na readout. Kaya kailangan pa rin ng calibration. Ayan. Salamat po sa mga impormasyong hatid ninyo sa ating mga listeners at viewers, Sir Donald. Ayan, muli, sana po ang mga listeners at viewers po natin ng Usapang RCEF ay nakapag-take down notes sa mga diniscuss ni Sir Donald. Ayan. At dito po siya nagtatapos ang episode tungkol sa moisture content determination. Ayan, so muli maraming salamat po kay Sir Donald V. Mateo sa pagbabahagi ng mahalagang impormasyon para po sa ating mga listeners and viewers. Ayan, maraming salamat din po sa lahat ng nakinig at tumutok sa episode natin ngayong araw. Lagi po sana kayong tumutok, makinig at maging updated sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec. Hanggang sa susunod, ako po muli si Pia. At ako naman po si Gian. Lagi po nating tatandaan na sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec, may makinarya kang maaasahan. Ito ang Usapang RCEF, modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Ka-RCEF, laging maging updated dito sa Radio Agri 90.1 FM PhilMec. We are located at AFMEC Building, PhilMec Main Office, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Like and follow us on Facebook and YouTube via Radio Agri 90.1 FM PhilMec. We're also on X at Radio Agri 901 FM and on Instagram at Radio Agri 90.1 FM. May tanong o komento? Text o tawag lang sa 0962-119-7445. Radio Agri 90.1 FM. PhilMec. Kasaganaan para sa bayan.